Magandang umaga po sa mga mahal naming nakikinig ngayon. Nandito po ako sa opisina ng High Page Journal, isang dyaryo sa lungsod ng Baguio City, Northern Luzon. At kasama ko po ngayon ang isa pong mamahayag na si Mrs. Carmencita Vasquez. Carmen. Okay po. Mananulat siya sa nasabing pahayagan at tagapayo sa ating mga mamayan. Nagpapayo siya for more than 15 years na sa dyaryo, sa radyo at sa personal na buhay. So magandang umaga po Ma'am Carmen, sa oras na binigay at pinunlakan nyo ang imbitasyon na kayo ay makapanayam sa aking interview tungkol po sa inyong programa na Lingap ng Sambayanan. Ano po ba itong Lingap ng Sambayanan, Ma'am Carmen? Ang Lingap ng Sambayanan ay isang caring ito sa mga taong bayan. Kasi maraming mga nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga problema nila sa pamilya, sa magulang, sa mga anak. Kasi minsan hindi nila masusolve ang kanilang problema kung sinulitan nila. Kaya kaming mga nagpapayo ay handa kaming tumulong sa mga humingi na payo para kahit paano ay maibsan ang kanilang mga problema o suliranin sa buhay. Nagpapasalamat ako kahit paano malakas ang tiwala nila sa akin bilang tagapayo sa kanila. At sana naman ay magpatuloy sila. Sa bagay, ang nakikita ko ay gusto nila na ang payo ko raw ay very dynamic and interesting. Maraming salamat sa pagtitiwala sa karamihan sa akin. Okay po ma'am, so ganyan po pala ang programa nyo, Lingap ng Sambayanan. Ito po bang Lingap ng Sambayanan na programa nyo, kayo po ba ang nakaisip nito or yung editor-in-chief nyo? Actually, yung chief editor-in-chief namin ang nakaisip nila na ilagay nila ako doon kasi malaking tulong ito sa Lingap ng Sambayanan. Kasi karamihan kasi ng mga tao ay problemado. Kaya naisip ng editor-in-chief na ilagay ako doon para nakatulong ako sa taong bayan. At nagpapasalamat naman ako kahit paano yung magkat na tiwala nila sa akin ay gusto nila. Kaya tuloy na ito. Okay po ma'am. So, alam natin na ganoon talaga. Parang nilingap niyo yung buong sambayanan na po. Opo sir. Okay po ma'am. So, sino-sino po ba itong mga taong usually nagpapapayo sa inyo? Sila ay may mga professional, may mga estudyante, may mga plain housewife, at yung iba ay mga depressed teenage mother. Sila yung mga karamihan na mga lumalapit sa akin. At ako naman ay handang tumulong sa kanila dahil kahit paano ay makatulong ka naman at maalis yung bigat o sama ng loob. Kasi ang problema ay kakambal ng buhay at kami ay handa kaming tumulong at sawa naman ng Diyos ay very effective naman sa kanila. Ayun po. So, iba't iba po palang mga gender yung mga nagpapapayo sa inyo. May mga matatanda, may mga bata, so lalaki, babae, gano'n. Okay po. So, sa mga nabanggit po natin mga ganyan pong mga edad, ano po ba yung mga common problem nila at usually bakit sila nagpapapayo pa sa inyo? I think kaya naman nilang isolve yun lang sa kanila lang or siguro po talagang dahil talagang mahirap yung problema nila at kailangan pa nila magpapayo. Ano po yung mga usually common na problema na pinapayuhan nyo? Ang karamihan na problema sa mga sinasabi nila sa akin, yung walang trabaho, yung sinasaktan sila ng kanilang asawa, at yung mga magulang na walang galang sa mga anak. Yun ang karamihan na problema na lumalapit. At ako naman ay handa rin silang tugunan sa kanilang mga suliranin. Dahil tao lamang tayo, may puso't damdamin. At sawa naman ng Diyos ay nasiyahan sila sa mga paliwanag ko. So, tuloy-tuloy pa rin sila sa paglapit sa akin kahit paano ay nasiyahan sila sa akin. Yun po.
po, talaga hong mabigat na problema when it comes sa family, financial, saka so, yan, usually ganyan mga problema ng tao ngayon. So, yeah, alam naman natin na lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema. Hindi natin maiwasan na talagang dadaan tayo sa ganyang sitwasyon. Talaga pong kakambal ng buhay yan. Malabong ang isang tao ay walang problema. So, paano po ba yung process ng pagpapayo? Una, hindi naman biglain mo ang tao na magpayo ka kagad. Siyempre, mag-usap muna kayo ng mga kabutihan, lalo na sa kabuhayan. Tapos, itanong mo sa kanya kung anong gusto niranin o problema. Basta mo sagutin. At ipaliwanag mo siya sa pamagitan ng positibo at i-enlighten mo para kahit paano mas masaya naman siya. Ganyan ang proseso sa pagpapayo. Saka kailangan huwag kang magpakita ng simangot, kailangan smile pa. Ganyan. Para naman magaan ang buhay. Saka sila naman ay masaya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kasi napapansin natin hindi naiibsan yung kanilang suliranin sa buhay at least kahit paano ay nakakabawas na naman. At ako naman, minsan nga nagbibigay sila ng $100 pero hindi ko na pinipilit naman nila, sige lang. Salamat kung nagbibigay sila. Okay, so may mga tao po talaga na bibigay sa inyo ng mga parang pabuya or parang naramdaman lang nila na talagang na-enlighten sila sa mga payo nyo. Kaya minsan talagang hindi maiwasan talagang na nagbibigay sila kahit pa paano. Kahit pa paano. Pero hindi nyo naman po talaga kayo talaga nag-accept kahit na parang kawang-gawa na lang po ang pagpapayo sa inyo. Oo, kasi karamihan kawang-gawa. Pero minsan kung pinipilit naman nila ibigay dahil full-heartedly daw, maraming salamat. Minsan hindi lang sa pamamagitan ng pera, minsan may mga regalo, sa kaya ng payo, o mabango, o ganito mag-iwita. Salamat, maraming salamat. Ayun. At palagi nila kung pinagmamalaki na at least kahit paano nasusunod na lang. Malaking bagay talaga ho yung pagpapayo na ginagawa nyo. Ilan pong mga problema ng tao ang mga nare-receive nyo kada araw or linggo? Sa loob ng isang araw, isa nakakabay din sa dami ng mga tao. Marami po pala. Sa dami ng tao sa Manila, sa panahon ng Pilipinas. Ayun, oo. Ay, ano, Madami po bang? Makarami talaga. Ayun. Tapos, paano po ba yung pagpili nyo? Let's say, may 20 na tayo ngayon na mga nagpapayo. Ay, gusto mo papayo ngayong araw lang. Paano po yung process ng pagpili nyo doon sa 20 na yun? Doon sa proseso ng pagpapayo, ako wala naman akong pinipili. Basta kung sino yung kumapit, sila yung pinakaiwan ko. Kasi gusto naman nilang malaman kaagad yung kanilang kasagutan doon sa mga problema. So, kaagad, ginagawa ko na para kahit paano katulong ka naman sa kanila. Ganun lang. Tapos, kung sino yung lumakapit na iba, kailangan na gawin mo agad para kahit paano masaya naman sila sa iyo. So, sa mga sitwasyon na similar or mga naulit na problema na, let's say, noong last year or last month, may nagpapayo ng similar sa ganitong situation ngayon, paano po yun? Pinapayuhan niyo po ba sila uli or pinapublish niyo po ba uli yung unan niyo ng mga pagpapayo? Actually, pag nasabi ko na, hindi ko na uulitin yun kasi nasabi ko na. Ngayon, kung may gusto nilang i-publish, okay lang, pinapublish ko rin. Depende kasi yan sa sitwasyon ng mga kliyente. Kung gusto nila, sige lang. Sabagay kung para kahit paano masaya naman. Saan ang marami, talagang yun ang satisfaction ng mga tao Oo. Saka kung may mga personal na gusto magpapayo sa inyo, talagang dinadyo nyo na lang po yung talagang face-to-face na lang, hindi na kailangan i-publish na. Oo, hindi lang siya yung personal na. Okay. At minsan nga, niyaya pa ako sa class na restaurant na para lang masiyahan ako. Okay po. So, magbabalik po tayo sa ilang sandali pang ituloy po ang discussion namin ni Ma'am Carmen Vasquez. Isa po siyang uling mamahayag at tagapayo
sa Youth Days Journal dito po sa Baguio City. Magbabalik po tayo.